hihilingin ng ombudsman na ipatupad ang desisyon ng 2016 ombudsman na tanggalin si Senador Villanueva sa Senado. Yan na mga kaibigan at mga kababayan ang pinupulsuan ngayon, lalo-lalo na ng ating ombudsman na dapat ay hihilingin nila sa Senado na kung maaari ay i-enforce o ipatupad na sa Senado ng Senate President at ng kabuuan ng Senado ang 2016 na pahayag at utos ng ombudsman na tanggalin si Senador Villanueva dahil sa graft and corruption na ikinaso o ipinataw laban sa kanya. Matatandaan natin mga kababayan na noong 2016 ay nagkaroon ng kaso si Senador Villanueva dahil na nga sa tinatawag natin na ng pork barrel scam. Okay, kung titingnan natin na noong 2016 ang ombudsman ay nagsampa ng kaso laban kay Villanueva, pati na rin ang ilang mga mambabatas opisyal ng gobyerno dahil sa mga aligasyon ng paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala natin sa pork barrel. So isa si Senador Villanueva na nakinabang sa pork barrel funds at ito yung bakit nagkaroon ng desisyon ang ombudsman dahil sa desisyong ito na kinasasangkutan ni Senador Villanueva na pork barrel scam. Okay, ang mga particular na kaso laban kay Villanueva ay nakasentro sa kanyang papel sa pagpapalabas ng mga pondo sa mga peking non-government organizations. Ay, ibig sabihin pala mga kaibigan, mga kababayan ay mayroong mga peking NGO o non-government organizations na nakinabang sa pondo ng gobyerno. At yan ang kadahilanan kung bakit nagkaroon ng desisyon ang ombudsman na ipatanggal, yung rekomenda na ipatanggal si Senator Villanueva dahil sa kaso ng graft and corruption. At makikita natin mga kababayan at mga kaibigan na itong kasong ito ay nagkaroon na ng desisyon ang ombudsman. Kaya nga nung panayaman no si ombudsman Boyeng Rimulya ay sabi niya ay hihingilingin niya sa Senado na i-enforce itong 2016 na kaso o implementa ang desisyon ng ombudsman patungkol sa pagpapatanggal kay Senador Villanueva. At pakinggan natin mga kababayan, mga kaibigan ang interview kay Ombudsman Rimulya. On the rules of the Senate or the rules of the House. So at the time the Speaker didn't dismiss him and the Senate allowed him to sit down as a senator even though he was already dismissed and disqualified for public service. This has to come to a head, and we are relying on the judiciary to come up with a pronouncement on this matter. Sabi sinasabi ko nga, when I try to with these cases, I will always seek out the advice of the judiciary because they're half the legal system that we have. Sila talaga yung dapat nagsasabi na ito ang dapat gawin dyan. O dapat dyan, dalhin nyo sa COMELEC kung sasabihin nila para hindi na yan makaupo. But they have to lay down guidelines in this matter. They're not perfect. The judiciary is not perfect. But at least we have a working judiciary that can decide controversies of this magnitude. If I were to ask you, what do you believe is the power of the ombudsman under the Constitution? Halimbawa, meron kayong inutos. It doesn't have to be Senator Villanueva. Kailangan mag-dismiss nakaupong senador. What do you believe kung ano ang tama? Kasi paano nga yun? Halimbawa, ayaw
Dapat yan ano lang eh, that should be enforceable immediately by a letter containing the decision given to the Senate President. And the Senate President should be the one to enforce it. That is the only way to do it. And then, of course, I guess the first Ayan, napakinggan po natin mga kababayan ang panayam kay Ombudsman Rimulya na kung saan ang Ombudsman ay may kakayahan lamang, kapangyarihan lamang na i-endorso at sampahan ng kaso ang isang opisyal at lalong-lalo na kung ito ay kongresista o senador ay sa kanila ang Ombudsman ay magpapadala ng liham o sulat o desisyon nila na ito ay dapat tanggalin ng isang miyembro ng Senado o Kongreso, doon ipapadala sa Senate President at sa Senado na sila na ang bahala para ipatupad o implement ang kaukulang desisyon na ginawa ng Ombudsman. Tingnan natin mga kababayan, mga kaibigan, ano ba ang kapangyarihan ng may kapangyarihan ba? Sabi pa nga, may kapangyarihan ba ang Ombudsman na magpatanggal ng isang sitting senator or sitting congressman? So kung titingnan natin mga kababayan, halimbawa kung sa Senado o isang senador ay kailangang ipatanggal, ang Ombudsman ay mayroon silang kapangyarihan na mag-endorse o magsampa ng kaso at ang desisyon nila kung ipatanggal, ipapatanggal, pero ang desisyon ay nasa Senado pa rin. Ito nga yung kapangyarihan ng Senado. So ang may karapatan lamang ay ang kapwa senador o kapwa nila mga mambabatas. So ang Senado mismo ay may kapangyarihan mag-imbestiga at alis ng isang senador sa pamamagitan ng expulsion o pagtanggal sa kanya mula sa Senado. So ang may karapatan lamang magtanggal sa isang senador ay kapwa mga senador din. Pero kinakailangan itong idaan nila sa pag-iimbestiga at kung mapag-alaman na ito ay may kaukulang ay nangyari ang graft and corruption, ay pagbubutuhan nila at kung manaig ang mas nakakarami ay posibleng matanggal ang isang sitting senator. So expulsion, ibig sabihin ang Senado bilang isang body ay may kapangyarihan na magtanggal ng isang miyembro nito kung siya ay lumabag sa mga ethical na pamantayan. Yan, o kaya na may lubhang kaso sa paglabag sa batas na nakakaapekto sa integridad ng kaniyang posisyon. So kung ang isang senador ay lumabag ng batas o di kaya ay napatunayan na nagkaroon ng graft and corruption sa kanyang panunungkulan, isa ito sa magiging hakbang upang siya ay matanggal sa kanyang pwesto. Halimbawa, kung mayroon mga kaso o katiwalaan ang isang senador, ay pagbubutuhan ito ng two-third ng pag napatunayan ay two-third ng mga senador ay siyang kailangang bumoto upang matanggal sa pwesto ang isang senador. So siya, ang final nito mga kababayan o mga kaibigan ay nasa Senado pa rin. So kung maraming kaalyado itong si Senador Villanueva at hindi makakuha ng two-third na votes, ay hindi pa rin siya matatanggal sa pwesto. Yan yung nangyari sa panahon ng 2016 nung ipinasa ng Ombudsman ang desisyon ay sino yung Senate President noon. So kung hindi gumalaw ang Senate President at hindi niya ito patakbuhin ang sa plenary, ay walang mangyayari sa isang hukom o sa i-impeach o pagtatanggal ng isang senador. Sa panahon siguro na yon ay si Coco Pimentel, Senador Coco Pimentel ang Senate President nung panahon na yon. Kaya nga hanggang ngayon ay nananatili pa rin. Pero dahil ay may bago na tayong ombudsman at saka
yung may bago na rin tayong Senate President, siguro ay uusad na ang kasong ito at aantabayanan na lang natin. Kasi sabi pa nga ni Ombudsman Remulla ay kukumplituhin pa nila ang lahat ng kinakailangan ng mga papeles para iakyat muli doon sa Senado, sa Senate President at kanilang hilingin na sa Senate President na i-enforce ang 2016 Ombudsman decision na ipatanggal si Senador Villanueva.